Topic ngayon, the judgment of the Gentile nations. Wag nating kalilimutan mga kapatid na ang Diyos ay Diyos ng hustisya. At wag din nating kalilimutan na ang kanyang mga pangako ay siguradong totoo, maging ito man ay pangako ng paghuhukom o pagbibindisyon. Mamaya, babasahin natin yung pangako niya kay Abraham. Nasabi niya, gagawin niyang bansa si Abraham. At nagawa nga. Ito na nga na Israel. And then, nagsabi ang Panginoon, pagpapalain kita. At maging pagpapala ka sa buong sanlibutan. Grabe. At naganap na rin yan at patuloy na nagaganap. Kasi po, dahil nga sa bansang Israel, dumaan po diyan ang Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkatao. Kaya naging blessing sila sa buong sanlibutan. Ito na nga, tayo, we are recipients of that blessing of salvation. But on the other hand, sabi rin ng Panginoon, susumpain ko ang kumalaban sa iyo. Yun. Maliwanag po yan sa salita ng Panginoon. Wag nating kalilimutan yon. Talagang may pinili ang Diyos na bansa. At pinili sila hindi dahil may paborito ang Diyos per se. Hindi. At hindi sila pinili dahil mas malakas sila, mas magagaling sila, mas matutuwid sila. Hindi po. Pinili sila ng Panginoon ayon sa kanyang kagustuhan. And then, pinili sila ng Panginoon over other nations kasi nga, ang plano ng Panginoon dito sa lahi ng mga Hudyo, daraan ang Kristo sa pagiging laman. Okay? So, that is election na hindi for salvation necessarily or objectively. It's not. But relation, or rather election, in relation to His plan of becoming a man. Yon. So, pag naunawaan natin yan, hindi tayo dadayaan itong hyper-Calvinism. Okay? So, mga kapatid, the judgment of the Gentile nations po ang ating titingnan ngayon. At sisimulan nating basahin po ito. So, medyo mahaba-haba, Matthew 25, starting from verse 31. Nasa mga screen po ninyo, sabi diyan, when the Son of Man comes in His glory, and all the holy angels with Him, then He will sit on the throne of His glory. So, ang Son of Man dito si Jesus Christ, darating daw siya. So, meaning mangyari ito in the last days. Hindi sa ating panahon ngayon, in the last days. At kasama niya ang mga holy angels. And then, mauupo siya sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Then, lahat ng mga bansa, all the nations will be gathered before Him. Lahat ng mga bansa will be gathered before Him, and He will separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats. Hati-hatiin daw niya ito, meaning classification, may classification, may mga bansa na maklasify na mga tupa, may mga bansa na maklasify na mga kambing, yon. And then, and He will set the sheep on His right hand, but the goats on the left. Nasa kanan yung mga tupa at nasa kaliwa yung mga kambing. Then the king will say to those on his right hand, "Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world." So, makita nyo, good news ito. Sa mga nasa right hand, yung mga tupa. Sabi dito, "Come, you blessed of my Father, and inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world." And then, "For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in." So, dito medyo marami nagkakamali sa interpretation. Mamaya i-explain ko sa inyo kung bakit. Okay? And then, verse 36, "I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me." Then the righteous will answer Him, saying, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty
and give you drink? When did we see you a stranger and take you in, or naked and clothe you? Or when did we see you sick or in prison and come to you?" And the king will answer and say to them, "Assuredly, I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these, my brethren, you did it to me." So, dito, mayroong tayong makikitang explanation dito. Sabi ng Panginoon, dahil nagtanong yung mga pinangakuan niya o sinabihan niya na, "Pasok kayo sa kaharian." Dahil ito ang dahilan. Tinulungan niyo ako. Pinakain niyo nang ako'y gutom. Pinainom ako ninyo nang ako'y uhaw. Binisitahan ako ninyo sa bilangguan. And so on and so forth. Then, sabi na, kailan namin niyang ginawa? Ang sagot ng Panginoon, kung ginawa ninyo iyan sa isa, kahit na sa pinakamaliit na kapatid ko, anong ibig sabihin nito? Okay? Ang salitang ito, mga kapatid, is referring to the Israelites na by racial reason, o kaya sa racial brother ng Panginoon. Refers to the Israelites who were racial brothers of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, sa pagkalahi na Hudyo, ang Panginoong Jesucristo, kapatid niya ang mga Hebrew Israelites. So itong tinutukoy dito. Tandaan po ninyo, ulitin ko, ang hatulan po dito, mga bansa. Kaya pagtipon-tipon ng mga bansa, nasabihin ng Panginoon, ito ang kayong mga nasa kanan, kung paano niyo trinato ang aking pinili na bansa, ang bansang Israel, mga kapatid ko sa lahi, then ganun din kayo hahatulan, so to speak. Okay? So ganito po ang ibig sabihin yan. Now, sabi ko nga, naging subject ito sa mga misinterpretations. Kahit na noon, nang hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, ang napakinggan ko na interpretasyon nito, ito daw na pagbisita sa mga may sakit, pagbisita sa mga bilangguan, pagpakain sa mga nagugutom, at pagpainom sa mga nauuhaw. Ito daw ang tinatawag apostolic works. At kung isang tao daw ay gumawa ng ganito, tumutulong ka sa kapwa mo, nagbisita ka sa mga may sakit, tumulong ka sa mga nagugutom, then ito raw ay ginawa mo na rin para kay Jesus. Kaya makakapasok ka sa langit. Naku, ang layo naman. Ang layo naman ng interpretasyon po na yan. Alam naman natin na ang kaligtasan baga, hindi naman naayon sa ating mga ginawa o magagawa. Maliwanag talaga ang salita ng Panginoon diyan. Sabi nga, paulit-ulit na lang, balikan niyo yung sinabi ko doon. Titus chapter 3 verse 5, sabi doon, "Not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost." Maliwanag ang sabi ng salita ng Diyos, hindi po sa pamagitan ng mga ginawa nating mga katwiran. Hindi po. Dahil ang kaligtasan, tapos na. Binayaran na ng Panginoong Jesucristo ang ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, regalo ito. Regalo ang kaligtasan. Maliwanag naman yan, paulit-ulit, na sinasabi natin yan, nakalagay yan sa screen noon. "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi nagmumula sa inyo. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri." Maliwanag po yan, maliwanag pa kaysa sikat ng araw. And so, maling-mali ang interpretasyon kung interpretahin mo ito
na kung gagawa ka nitong mga apostolic works, ay balang araw, papasukin ka ng Panginoon sa langit. Hindi po. Ang gawang mabuti, mabuti po yon. Pero hindi yung basis para makapasok sa langit. Ang totoo, resulta yan. Resulta. Ang requirement para ka makapasok sa langit, pananampalataya sa tunay na Kristo na tapos na nagbayad ng iyong kasalanan. Wala nang iba. Pag tunay ka na naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, doon naman lumalabas itong mga mabubuting gawa. Naalala ko noon, I have preached sa bilangguan several years. I think I was able to preach about 5 to 6 years in provincial jail and then about 4 years sa city jail. At hindi ko ito ginawa para ko maligtas. Hindi. Ginawa ko ito dahil naligtas na ako at gusto kong ipahayag sa kanila ang katotohanan, ang ebanghelyo para sila, kung manampalataya din sa Panginoon, mga ligtas sila. So it's not. Tandaan po ninyo, hindi po yung basis. But ang basis ng judgment dito, makikita natin mamaya kung paano nila trinato. So then He will also say to those on the left hand, ito naman ang sa kaliwa, "Depart from me, you cursed, into the everlasting fire, prepared for the devil and his angels." Grabe, medyo nakakatakot ito. Sasabihin niya doon sa mga sa kaliwa, yung mga kambing, mga bansa po yun. Nasabi ng Panginoon, "Depart from me, you cursed." Kayo ng mga sinumpa. Bakit nga sila sinumpa? Mamaya sagutin natin yan. At sila ay ibubulid na sa everlasting fire. At ito namang everlasting fire, hinanda ito sa Diablo. So makakasama nila doon ng Diablo. At ang mga angels ng Diablo. Si Satanas at ang kanyang mga kampon. Grabe, nakakapangilabot po ito. Di ba? At ito, mga kapatid, sabi ito ng Panginoon, then verse 42 and 43, ang reason, sabi ng Panginoon, "For I was hungry, and you gave me no food. I was thirsty, and you gave me no drink. I was a stranger, and you did not take me in. Naked, and you did not clothe me. Sick, and in prison, and you did not visit me." Then they also will answer him, saying, "Lord, when did we see you hungry or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister to you?" Then he will answer them, saying, "Assuredly, I say to you, inasmuch as you did not do it to one of the least of these," referring to his brothers in race. One of the least of these. This is the Hebrew Israelites. "You did not do it to me." Sabi na ito, hindi nyo ito ginawa. Hindi nyo ito ginawa na kabutihan, kahabagan sa aking kalahi na mga Hudyo. So, ito ang mapapala ninyo. Sumpa. And then, verse 46, "And this will go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life." So, tingnan natin mga kapatid, ang ilang obserbasyon dito. Judgment ito of nations, not an individual. Maliwanag po yun. Binasa natin kanina. This is the judgment of nations, not an individual. And I want to tell you, mga kapatid, na ang Diyos na He is not respecter of persons, at the same time, He is not respecter of nations. In fact, ang bansang Israel, hinatulan niya ng Panginoon. Maraming beses na pinalo sila ng Panginoon. And yet, because of God's mercy and because of His everlasting covenant with Abraham, sabi ng Panginoon, papaluin ko kayo, pero may maiiwan sa inyo, may tinatawag remnant. At yun nga, hindi naubos, hindi natunaw, o nabura ang lahing Israel. Ang lahing Hudyo. So, ito po, nations will be judged. And whenever God judges a nation or judges a nation, kasama po dyan pati ang mga inosente. When I say innocent, hindi makasalanan, but relatively innocent. Example,
Sabihin natin na ang paghuhukom ng Panginoon, mayroong tinatawag warning muna. Ang tawag dito, parang binibigyan ng panahon para mangagsisi. Dahil ang Diyos nga ay long suffering. So, pero mayroong final judgment sa mga bansa. Sabihin natin, itong nangyayari ngayon na COVID-19, na kung saan nakikita po ninyo sa television, ang mga report dyan, nangunguna ang bansang Amerika. Hindi natin sinasabi na sila ay talagang nangunguna dahil talagang napakasama na nila kaysa ibang bansa. Siguro kung baka may masama pa. Pero tandaan po ninyo, sino ba ang nagrarally? O sino-sino mga tao dyan ang nagrarally noon? Nang maaprubahan ang same-sex marriage? Sino yung naghiyawan at tuwang-tuwa dyan sa kalsada? Yun, Amerika po yun. Sabi ko nga sa inyo, sabi ni Putin, kami niya, komunista kami. Pero sa amin dito, kinukulong itong mga homosexuals. Kayo dyan, inaprubahan ninyo. Grabe nga, no? So, ito, hindi naman ito tago siguro sa atin, mga pedophiliac, hindi siguro tago sa atin. Hindi siguro tago sa atin na ganyan ang nangyayari sa Amerika. But I believe, marami pa rin mga mananampalataya dyan sa Amerika. Pero ito, parang sinasabi ng Panginoon, mangagsisi na kayo, kasi darating itong ultimong paghukom. Nako, grabe. Binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ang mga tao dyan para mangagsisi. Di ba? Kasi ang mga Christians dyan, pinipersecute pa kung minsan, tinatawanan. O pinagtawanan nga si Vice President Pence. O nang manalangin siya, tingnan mo nga naman. Itong si Vice President, Christian yan. Pati ito siguro ang presidente, President Trump, Christian yan. Magandang ang kanyang mga talagang pinagmungkahin na batas. In fact, ayaw na ng vaccination. Then, sabi niya, ibalik yung prayer sa mga paaralan. These are good. But ito nga ang nangyari ngayon, yung parang pinupukaw ang mga mananampalataya dyan. Na mga tutulog-tulog siguro, maybe they are swallowed up by materialism. O ngayon, paano yan kung bumagsak talagang ekonomiya? Di ba? And not only that, makikita pa rin natin, kung nagpatuloy kayo sa pakikinig, yung parte ng mga bansa na nagsipagkontra sa mga Hudyo. Kagabi, napag-aralan natin yon kung saan galing yun sila. Europe. Mga European nations. At ang history dyan ay nagtutugma na ang Europe talaga ang bali nagpahirap doon sa mga Afrikano. African Hebrew Israelites. So, ito naman, hindi natin nilalahat yon, but we are speaking as a nation. Kasi po, alam ko na alam din ninyo na ang Europe noon ay talagang halos nakongkaryan ng tunay na Kristyanismo, biblical Christianity. Sa panahon ni Martin Luther, ang Germany talagang grabe dyan. Lumabas dyan ang maraming mga scholars dahil talagang nagkaroon ng reformation dyan. Sa parte ng Switzerland, si Zwingli, dyan yan pang mga si Calvin, John Calvin. Mga ginamit ng Panginoon ang mga taong ito. At maganda ang kanilang mga ginawa. There was revival then sa mga lugar na ito. Halos ang buong Europe niyan, pati ang Britanya. And of course, pati niyang Amerika. Ang Amerika naman, by the way, sabi ko sa inyo, about 85 or 86% British po yun. Galing yan sa Britain. So, kasama pa rin yun sila doon. The seven heads. Ngayon, mga kapatid, ang sinasabi dito, hatulan ng Diyos ang bansa. The judge will be the Lord Jesus Christ. The basis is their treatment of the Hebrew Israelites. Ito po ang basis.
kung ano ang kanilang pagtrato sa mga Hebrew Israelites, especially in these last days. Ha? Sa mga huling araw. Kasi may mga bansa din noon na nagmaltrato sa mga Israelita at talagang hinatulan yun ng Panginoon, like the Assyrians, the Babylonians, ganun yun. And of course, ang Persia. Although, sabi ko nga sa inyo, there was a king, si King Cyrus noon, na tumulong sa pag-re-establish ng temple at ng siyudad ng Jerusalem. So, ito nga pong Matthew 25 verse 32, all the nations will be gathered before Him. Hindi po individual, kundi mga bansa. And then, when the Son of Man comes in His glory and all the holy angels with Him, then He will sit on the throne of His glory. Iba ito sa judgment seat of Christ, yung Bema. Doon walang kasamang mga angels doon. Iba naman ito sa white throne judgment. Dito ang hukom si Jesus Christ. At doon individual ang hukuman. Dito, ang hatulan dito, nations. Yon. At sabi ko nga, kasama ang mga relatively innocent people. Ganun talaga nangyari. Kung sa gira, pag naggira, halimbawa, kahit na mga batang maliliit na hindi naman involved sa kung anong krimen na ginawa ng kanilang mga magulang, nakakasama sila. So, itong paghukom na ito, panahon ito, na pag malapit nang matapos ang Great Tribulation. Okay. Anyway, basis of judgment, ito, the sheep represents the nations who helped the Hebrew Israelites in their calamities. So, ito ang mga tinatawag mga karnero, mga tupa. Nag-represent sa mga bansa na tumulong sa mga Hebrew Israelites in their calamities. Kumusta kaya ang Pilipinas? Ano bang tayo natin? Naka-align ba tayo dito sa mga tunay na Hebrew Israelites? Iba ka isa tayo sa mga nadayaan na naka-align tayo diyan sa peke na Israelites. The goats represents the nations who maltreated the Hebrew Israelites. At nakita naman natin yon kung sino nagmaltrato sa mga Hebrew Israelites. So the nations who helped the Hebrew Israelites will enter the kingdom. Itong kingdom, mga kapatid, ito ang 1,000 years reign of Christ on earth. Sa mga susunod pag-aaralan natin ito, ang sarap nito, ang ganda. Ito ang panahon na sabi doon, no more wars. They will turn their swords into plowshares. Wala nang gera, mawala ng gera. At maghahari ang Panginoon dito ng 1,000 taon kasama ang mga tunay na mananampalataya na hindi natakot, nagsipaglingkod sa Panginoon. Kasama yun sila. Okay? So, Matthew 25:34, then the king will say to those on his right hand, come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. So, itong mga bansa na kumampi sa bansang Israel, then ito po ay sa tunay na Israel, ito ay papasukin ng Panginoon sa millennial kingdom. Okay, now, the nations who maltreated the Hebrew Israelites will be sent to everlasting judgment. Nabasa na po natin yan. Okay? And this will go away into everlasting punishment. So, dahil nga sa pagmaltrato nila sa bansang Israel. So, ang wag nating kalilimutan, sabi ko ang ina, God is always true to His promise. Mayroong pangako ang Panginoon kay Abraham. Tinatawag ito Abrahamic Covenant. Ito, nang ipinangako ito ng Panginoon kay Abraham, alam ninyo, pinatulog si Abraham. Pinatulog. At yun, nangako lang ang Panginoon na itong gagawin niya. Kaya ang tawag dito, unilateral. Pag sabi unilateral, ang nangako lang, yun ang Diyos. Isa lang ang nangako. Hindi ito conditional covenant na parang kung gawin mo ito, itong gagawin ko. Hindi po. Bilateral yun ang tawag dan. Pero pag sinabi unilateral, isa lang ang nangako. Kahit na may failure ka, gagawin pa rin ito. Kaya nga makita ninyo, kahit na bumagsak, kumontra, nagrebelde ang bansang Hudyo, hindi pa rin nawala ang pangako ng Panginoon. Grabe talaga ang Panginoon, ano? Kasi pag nangako ang Panginoon, maaasahan po siya. Hindi po siya
sinungaling. At kung ano man ang kanyang ipinangako, sigurado yan matutupad. Walang makapipigil po niyan kahit si Satanas. Makikita nyo sa history na maraming attempt para ubusin, lipulin ang mga Hebrew Israelites, pero hindi po nila nagawa yon. Nakita nyo sa history. Bakit? Because God is sovereign. God is in control of everything. Ngayon, ito ang pangako. Basahin po natin. Now the Lord had said to Abram, get out of your country, from your family and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. Ito na nga po, nagawa na. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. At naging blessing nga si Abraham dahil nga sa pagiging tao ng Panginoong Jesucristo. Then, ito na ang pangako. I will bless those who bless you. Itong mga sheep, itong mga karnero, itong mga tumulong sa Hebrew Israelites, sila ang maganda ang treatment nila sa Hebrew Israelites, then pagpapalain niya ito ng Panginoon. Pero yung mga bansa na nagkontra, nagmaltrato sa bansang Israel na pinili ng Diyos, anong sabi dito? I will curse him who curses you. May sumpa. Okay? So, tandaan po ninyo, in some degree, ginawa ito ng Panginoon, partially, halimbawa sa Assyrian, sabi ko sa inyo kanina, at maging sa mga Babylonians. At gagawin niya ito finally. Finally. Remember, ang settings po dito, ang pagbabalik ng Panginoon. So, when will this happen? After the rapture. Hindi po ito mangyari sa ating kapanahunan ngayon. Ang mangyayari kasi matatapos yung times of the Gentiles. At ang times of the Gentiles, ito po ang panahon na kung saan lahat ng mga maliligtas sa bawat dako ng buong sanlibutan ay mga liligtas na po sila at isasama sila doon sa tinatawag the Bride of Christ. Pag nakuha na ang lahat ng mga pinili ng Panginoon, mga maliligtas sa lahat ng mga tribo, bansa, mga lingwahe, pag nakuha na yon, then mag-rapture yon. Kung kailan, hindi po natin alam. Baka ito ng pagkakataon na magkaroon ng revival sa mga mananampalataya and then mag-preach araw-araw ng salita ng Panginoon, makaabot ito sa iba't ibang dako ng mundo na hindi na kayang abutin ng mga missionaries by, tinatawag transcultural missionaries and transnational missionaries, kundi sa mamagitan nitong social media ay maipaabot ang Ebanghelyo. At pag ito ay natapos na ang times of the Gentiles, then rapture yon. Ang Panginoon will deal with the Israelites again. The Hebrew Israelites. Actually, dito sa Book of Romans, hindi natin ilagay, pero you can read that in Romans chapter 11, 25 and 26. Actually, 24 sinasabi, winawarningan itong mga Gentiles na huwag magpahambog. Okay? Dahil bagamat sa kasalukuyan, ang bansang Israel ay parang hindi ang first, hindi siya ang first na ginagamit ng Panginoon. Meaning, hindi sila ang focus ng Panginoon ngayon, kundi itong mga Christians, ang mga naligtas, tayong ginagamit ng Panginoon ngayon, yung tinatawag the church, para magpahayag ng Ebanghelyo. Pero darating ang araw, pag kinuha na ang bride ni Christ, the church, pag kinuha na tayo dito, God will resume His dealing with the Hebrew Israelites. Yun ang tinatawag the 70th week of Daniel, and that is good for 7 years. And then, ito na nga, after the rapture, magkakaroon ng grabing trouble dyan. Hindi na natin discussion yun. Yung mga 7 seals, 7 bowls, mga tungkol sa judgments yun. Huwag na natin discussion yun. Pero
ang ibig ko lang makita ninyo mga kapatid, yung alignment ng mga pangyayari. At ito magkakaroon ng tinatawag Battle of Armageddon. Baka iyon na nga ang panahon na magaganap itong judgment of the Gentile nations. So mga kapatid, habang wala pa ito, alam niyo ang sabi ng salita ng Panginoon sa 2 Peter chapter 3. Sabi diyan, 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang sabi diyan, alam niyo, the Lord is not slack concerning His promise, but is long-suffering to usward. Okay? The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering. Long-suffering. Hanggang ngayon, nagtitiis ang Panginoon sa mga taong nagkukutya sa Kanya, sa mga taong ayaw manampalataya sa Kanya, at parang hinahamon pa ang Panginoon. God is long-suffering, not willing that any should perish. Ayaw ng Panginoon na may mapahamak kahit isa. Kaya nga nagbibigay siya nitong COVID-19 para, I believe, para una, mahanda yung mga mananampalataya, mga backslider, magsibalik sa Panginoon. At yung mga hindi pa mananampalataya, makapag-isip-isip tungkol sa eternidad. Ha? So kung makarinig sila ng ganitong mga preaching, ay baka makapag-isip-isip, ay totoo nga ang salita ng Diyos. Gusto kong makilala yan si Jesus. Yan. The Lord is long-suffering, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Alam niyo, ginawa na ng Panginoon ng lahat. Binayaran ng ating mga kasalanan. Ang hindi niya pwedeng gawin na siya ang magsisi para sa atin. Di ba? Hindi mo pwedeng ang Diyos ang magsisi para sa atin. Parang siya ang kakain, tayo ang busog. Hindi po yun. Ang pagsisisi is a personal responsibility ng isang tao na matapos niya mapakinggan ang mabuting balita, mag-decide siya. Huwag na siyang magtiwala sa relihiyon o sa magagawa niya. Huwag na siyang magtiwala sa kung sino mga pangako o anong mga pangako ng tao o ng relihiyon. Magtiwala siya kay Kristo Jesus na tapos na nagbayad ng ating kasalanan. At sa Kanyang ipinangako na hindi kailanman mapapako. Sabi ng Panginoon, for God so loved the world. Mahal ka niya. Kahit na parehas ko rin ikaw, makasalanan. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever, ang galing po, ang ganda po niyan, whosoever, kahit na sino, whosoever believes, kangino, in Him, kay Christ, should not perish but have everlasting life. Ito ang pagkakataon. Kaibigan, kung first time ka nakarinig nito, at hindi mo patiyag ang kaligtasan ng buhay mo, hindi mo tiyak na kung ikaw ay mamamatay, makapasok ka sa langit, lumapit ka sa Panginoong Jesucristo ngayon din. Hindi ka niya itatakwil. Habang siya ay tagapagligtas pa ngayon. Balang araw kasi, pagbalik ng Panginoon, hindi na po siya tagapagligtas, hukom na po siya. At sana, bago siya dumating, maligtas ka muna.